Pandemonium, pagsalakay ng mga demonyo. Sa isang kisap mata, bumukas ang isang portal kung saan bumuhos ang walang katapusang dami ng mga demonyo sa mundo. Malapit na ang paglipol sa sangkatauhan. Walang magawa ang mahihinang tao laban sa mga demonyo kaya napilitan silang tumakas para sa kanilang buhay. Tumakbo ang bata ng buong bilis, gamit ang lahat ng lakas ng kanyang mga binti para takasan ang panganib na humahabol sa kanya. Pero nahabol siya ng isang dambuhalang demonyong mukhang lobo, at bumagsak ang bata sa lupa dahil sa tindi ng takot. Nang mapagtantong wala na siyang takas, sumigaw ang bata para humingi ng tulong sa abot ng kanyang makakaya. Umaasa siyang may makakarinig sa kanya, pero huli na ang lahat. Binuka ng demonyo ang bibig nito at bigla siyang sinunggaban. Sakto namang papalapit na ang demonyong lobo nang biglang may sumulpot na lalaki at tinalsik ang halimaw gamit ang isang malakas na sipa. Ang lalaking ito ay isa sa iilang tao na kayang lumaban sa mga demonyo. Matapos mahimasmasan sa gulat, tinanong ng bata ang kanyang tagapagligtas. Isa ba siyang awakened? Pero walang oras ang awakened para sa kanya, kaya pinayuhan na lang siya nitong tumakas na agad mula rito. Tumakas bago pa magkamalay ang demonyo. Ang tagapagligtas na iyon ay ang D-rank na awakened na si Li Jun. Saglit lang na nawala ang atensyon ni Li Jun, nagising agad ang demonyo at mabilis siyang sinunggaban nito. Pero nagawang harangan ni Li Jun ang mga panga nito gamit ang kanyang kamay. Habang nakikita ang mga pangil na bumaon sa kanyang balat, napaisip si Li Jun. Masyado bang mahina ang suntok niya para mapatumba ang demonyo? Ibig sabihin nito, walang kwenta ang lakas niya laban sa kahit isang mababang uri na demonyo. Dahil ba sa D-rank niya ay wala na siyang kayang talunin? Sinubukan ng demonyo na kumawala, at dahil dito, nagtamo ng mga malalim na sugat si Li Jun. Habang pinipigilan ng demonyo gamit ang isang kamay, pilit na inabot ni Li Jun ang kanyang balisong. Agad-agad, mabilis niyang itinarak ang balisong sa ulo ng demonyo. Pagkatapos noon, tuluyang bumagsak si Li Jun sa lupa. Sinubukan niyang habulin ang kanyang hininga. Nang mapagtanto ng isang lalaki sa malapit na hindi pala napatay si Li Jun ng demonyo, agad itong sumugod palabas. Sumisigaw ang lalaki sa sobrang takot. Napilitang aminin ni Li Jun sa sarili na muntik na siyang matalo sa pakikipaglaban sa kaaway. Pero isang halimaw pa lang yon, sapat na para mapagod siya ng husto. Bigla, naramdaman ni Li Jun ang matinding kirot mula sa kanyang sugat. Dahil sa sugat na gawa ng mga demonyo, napasigaw siya sa sakit. Masyadong malalim ang hiwa, kaya naman wala na siyang lakas para kumilos pa. Ang D-rank ay isa sa mga pinakamababang antas sa mga awakened. Sa lakas ng isang D-rank, wala siyang ibang magawa kundi ang manood na lang. Nakatingin lang siya sa mga taong nagtatakbuhan at nagmamakaawang maligtas. Napaisip si Li Jun kung hanggang dito na lang ba talaga ang kaya niyang gawin. Aha! Isang awakened na lalaking blonde na may hawak na espada at nababalot ng kidlat, umungol ang higanteng uod na halimaw gamit ang isang sonic attack. Pero biglang tumalon pa itaas ang lalaking blonde. Agad-agad, sinugod niya ang demonyo at pinulbos ito sa isang kurap lang ng mata. Namangha si Li Jun dahil natalo ng lalaking yon sa loob lang ng ilang segundo ang isang halimaw na kahit kailan ay hindi niya man lang magagawang hawakan. At tinalo niya ito sa isang bira lang. Ang lalaking yun ay walang iba kundi si Dragon Sword, ang matalik na kaibigan ni Li Jun. Namana ni Dragon Sword ang martial arts ng kanilang angkan. Sobrang inggit na inggit si Li Jun sa taglay niyang lakas. Sa totoo lang, kung siya lang sana ang tagapagmana ng ganoong lahi, hindi siya basta-basta babagsak matapos ang laban sa isang hamak na demonyo. Kung sana ay nakakalaban din siya ng ganoon. Noong taong 2031, bago pa man ang malaking kaguluhan, bigla ang nagsulputan ang mga awakened sa buong mundo. Mayroon silang mga kapangyarihang hindi man lang pinangarap ng sangkatauhan. Namana ng kanilang mga inapo ang kapangyarihang yon kasama ang abilidad na kontrolin nito, pero siya, nag-awaken lang siya sa F-rank. Wala siyang anumang manang lakas, at kahit anong kayod niya, hindi na siya umangat pa. Nanatiling D-rank ang pinakamataas na naabot niya. Napabuntong hininga na lang si Li Jun habang iniisip ang lahat ng ito. Kung sana ay ipinanganak na lang siya sa isang awakened clan. Kung nakalagpas lang sana siya sa D-rank at hindi doon na stuck, siguro naging iba ang takbo ng buhay niya. Tinanong ni Li Jun ang sarili niya kung ano ba tong iniisip niya. Tutal, ito na ang huling hininga niya. Bigla na lang, may narinig si Li Jun na system alert. Bukas na ang Warrior's Path attribute. Nagtaka si Li Jun. Ano to? Pagkatapos ay napangisi siya at tinanong ang system, bakit mo ba ko pinaglalaruan? Wala naman akong kahit anong swerte sa katawan. Anong silbi ng attribute na to kung mamamatay na rin lang ako? Galit na galit si Li Jun sa awakening system na ito. Pagkatapos nun, naubos na ang oras niya at namatay na si Li Jun. Pero bigla siyang nagising sa kanyang kama at laking gulat niya na buhay pa siya. Bumangon siya at tumingin sa paligid ng kwarto. Gulong-gulo siya. Nagising ba talaga ako sa dati kong dorm? Tanong niya sa sarili. Noong high school pa siya huling nakatapak dito, kaya paano siya napunta rito? Paano nangyari ang ganitong klaseng kababalaghan?
Ang malinaw lang sa kanya ay nagtamo siya ng malalang sugat noong sinubukan niyang magligtas ng isang sibilyan at pagkatapos nun, namatay na siya. Para maintindihan ang nangyayari, binuksan ni Lee Jun ang system window. Pero nang makita niya ang petsa, lalo lang siyang nalito. Enero 2, taong 2025 na ngayon. Nang muling tingnan ang taon, hindi na napigilan ni Lee Jun ang sumigaw, paano naging 2025 na ngayon? Nagulat pa ang mga estudyanteng dumadaan sa labas ng pinto niya. Narinig nila ang biglaang pagtili. Napahawak si Lee Jun sa ulo niya, pilit na iniintindi ang mga nangyayari. Imposible ang ganitong bagay. Napaisip si Lee Jun kung napanaginipan lang ba niya ang sarili niyang kinabukasan. Pero agad niyang itinanggi ito dahil alam niyang imposible yon. Kung ganun nga, kailangan niya itong suriing muli. Bumangon si Lee Jun sa kama at lumapit sa bintana. Sa labas, kitang-kita ang high school at ang sports field. Doon, magsisimula na ang training ng mga awakened. Araw-araw ganito ang eksena, nakakasuka na. Habang nanonood, muling napatanong si Lee Jun, bumalik ba talaga siya ng 7 taon sa nakaraan? Bumalik ba talaga siya? Talaga bang namatay siya dahil sa sugat sa tagiliran niya? Ilang minuto lang ang nakalipas, ramdam na ramdam pa niya ang sakit na yon. Pero ngayon, wala na ang sakit at wala na ring bakas ng sugat. Ibig bang sabihin nito, ang pagkamatay niya ang simula ng pagbabalik niya sa nakaraan? Nangyari ba talaga sa kanya ang mga bagay na sa manhwalang nababasa, at ang pinakamahalaga, ano na ang gagawin niya ngayon? Kasi sa loob ng 7 taon, muling sasiklab ang isang malaking digmaan sa mundo nila. Sa ngayon, wala pa siyang mababago. Dahil bumalik siya sa katawan niya 7 taon ang nakalipas, nagpa siya si Lee Jun na tignan ang mga stats niya ngayon. Pero ang nakita niya ay talagang hindi normal. Ang title niya ay loser, at ang mga skill niya ay unranked pa ang potential. Meditation 3 Basics, Sword Technique 3 Basics, at Foot Technique 3 Basics na F-rank, pati na rin ang attribute na Way of the Warrior. Inutusan siya ng system na pumili ng kanyang tatahaking landas. Napangiti si Lee Jun nang makita ang kanyang stats, dahil parehong-pareho pa rin ito bago siya namatay. Maliban na lang sa isang bagay, hindi mapigilan ni Lee Jun na magtaka kung ano ang ibibigay sa kanya ng Way of the Warrior. Kinlik ni Lee Jun ang kanyang attribute, at pagkatapos ay pinapili siya ng system ng kanyang landas. Kapag nakapili na, hindi na ito pwedeng baguhin. Agad na naalala ni Lee Jun, ang Divine Martial Art of the Nine Sons, ang Classical Dharma Transforming Stretching, at ang Divine Celestial Martial Art. Tutal, lahat naman ito ay martial arts. Isa lang sa mga ito ang kailangang piliin ni Lee Jun. Sa dati niyang buhay, wala siyang napatunayan kundi ang isang kahiyahiyang kamatayan. Nang maalala to, nagpa siya na si Lee Jun at hinawakan ang system interface. Sa buhay na to, hindi na siya magkakamaling muli. Ang Korea at ang buong silangang rehiyon ay parang isang fantasy world na puno ng martial arts. Naging ganoon ang mundo nila dahil sa unang henerasyon ng mga awakened na hinarap sa dalawang pagpipilian noon. Una ay ang mahika at sining ng Grand Continent. Ang pangalawa naman ay ang martial arts ng mundong Murim. Pinili ng Europe at Amerika ang mundo ng mahika sa Grand, habang ang Asia naman ay pinili ang mundo ng martial arts sa Murim. Ito ang mundong binalikan niya, at sa ngayon, puro malalakas na martial artists lang ang nasa paligid niya. Pero paano naman yung mga hindi nabibilang kahit saan? Nagpa siya si Lee Jun na una sa lahat, kailangan niyang talunin ang mga martial artist mula sa 3 realms. Biglang may napansing kakaiba si Lee Jun sa tabi ng Nine Sons Divine Art at Dharma Classic Transforming Stretch. Nandoon ang Divine Celestial Martial Art, mayroon ding Divine Source, Celestial Demon, at Violet Mist Arts. Sa mga ito, namumukod tangi ang Divine Source Art. Sa pagkakaalala ni Lee Jun, ang Divine Origin Art ay hindi kabilang sa kahit anong partikular na sangay. Dahil doon, handang samantalahin ang pagkakataon, pinili ni Lee Jun ang Art of Divine Origin. Pero pagkalipas lang ng isang segundo, napasigaw siya at napakapit sa interface gamit ang kanyang mga kamay, kasi, ang Divine Source Art ay malayo sa inaasahan niya. Biruin mo, ang kanyang Divine Origin Art ay isang SSS ranked art, na talagang hindi ka panipaniwala. Kasabay ng pagkakaroon ng bagong art, nakalimutan na rin ni Lee Jun ang 3 basic skills na dati niyang ginagamit. Sa unang malaking task, nabuo ang introductory training para sa landas ng Divine Origin. Maya-maya, pagkaalis sa dormitoryo, nakahanap si Lee Jun ng isang tago at tahimik na lugar para magsimulang mag-meditate. Ang totoo, noong bata pa siya, madalas siyang nagpupunta para mag-ensayo sa lugar na ito malapit sa paaralan. Ginawa niya to dahil gusto niyang mag-concentrate palayo sa mga mapanghusgang tingin. Masyado siyang nalunod sa sariling iniisip, kaya napagtanto ni Lee Jun na hindi pwedeng ganito na lang siya. Sinimulan niyang iiling ang ulo, pilit na iwinawaksi ang mga alaala ng nakaraan dahil hindi ito ang oras para magdrama. Isa pa, magiging iba na ang lahat ngayon. Matapos kumalma, huminga ng malalim si Lee Jun at nagpatuloy sa pag-meditate. Habang dumadaloy ang enerhiya sa katawan niya, nakaramdam si Lee Jun ng kakaibang sensasyon mula sa bagong teknik. Idinilat ni Lee Jun ang kanyang mga mata, at tila nag-aapoy ang mga ito. Pakiramdam niya, kumukulo na ang kanyang dugo.
Ngayon lang natanto ni Lee Jun kung gaano kalakas ang pakiramdam ng isang SSS rank na pagsasanay. Sobrang layo nito sa dati niyang F rank na practice. Biglang may lumitaw na interface sa harap ni Lee Jun at sinabing nakuha na niya ang unang star ng kanyang martial art. Ang sining na ito ay itinatag ng isang master na nakaranas ng kaliwanagan bago matapos ang kanyang buhay. Gamit ang Divine Origin Art, lubos na mapangungunahan ang pag-concentrate ng key energy na nakakalat sa buong universo. Dumaloy ang kapangyarihang ito sa kanya, patunay na ang bago niyang buhay ay magiging malayong-malayo sa kabiguang iniwan niya sa nakaraan. At swak na swak ito sa iba pang martial arts. Pagkaumpisa pa lang, napagtanto agad ni Lee Jun na kitang-kita ang laki ng pagkakaiba nito sa kanyang dating teknik na 3 haligi na meditasyon. Sandali pa lang siyang nagninilay, nagsimula na agad lumago ang kanyang lakas sa isang kamanghamanghang bilis. Ang simpleng pag-meditate lang sa martial art na ito ay sapat na para itaas siya sa mga taas na hindi pa nararating ng sinuman. Ipinakita ng system kay Lee Jun ang unang pangunahing gawain, ang panimulang pagsasanay sa landas ng Divine Origin na may antas ng kahirapan na letrang D. Ang sekta ng Divine Source ay itinatag ng isang master na nawalan ng gana sa mundo bago matapos ang kanyang buhay. Para maging miyembro ng sekta, kailangang maabot ni Lee Jun ang ikalawang antas ng kasanayang Divine Source. Bilang gantimpala, makakatanggap siya ng Source Art, 100,000 puntos para sa Technique Tree, at ang pagtuklas ng isang bagong landas. Nang makita ito, medyo nabigla si Lee Jun dahil mukhang mahirap ito. Pero kahit na ganoon, kampante siya. Nasa taglay niyang data ngayon, siguradong magagawa niya ito ng maayos. Nag-meditate si Lee Jun hanggang gabi, patuloy sa pag-iipon ng enerhiya para maabot ang ikalawang antas, pero ang kanyang pagsasanay ay nagsisimula na palang sumobra. Bigla, isang taong nayayamot kay Lee Jun ang nagsabi na ang hangal na batang ito ay gumagapang na parang isang bagong silang na sanggol. Inutusan ng matanda, si Lee Jun na itigil ang pagpapakasarap at idilat ang kanyang mga mata. Agad-agad pagkatapos niyon, biglang nagising si Lee Jun mula sa kanyang meditasyon. At habang nakahawak sa kanyang puso, nagsimula siyang umubo. Matapos makaranas ng ganoong gulat, nagtaka si Lee Jun na buhay pa siya. At inisip kung ano ang katatapos lang na nangyari. Kahit anong pilit niya, hindi niya mapatigil ang Divine Origin na meditasyon. At kung hindi siya titigil ngayon, sigurado siyang mamamatay siya sa mismong lugar na iyon, isang hindi pamilyar na boses. Ang nagpaliwanag kay Lee Jun habang naglalakad ito sa paligid at bumabalik. Dahil hindi niya alam kung kaninong boses ang naririnig niya, tinanong ni Lee Jun ang estranghero kung sino ba ito. Bigla na lang siyang nakarinig ng mahinang tawa sa kanyang likuran at isang matanda ang biglang lumitaw. Mula sa kung saan at tinanong siya kung sino sa palagay niya ang kausap niya. Paglingon niya, nakita ni Lee Jun ang isang matandang nakasuot ng puting kapa na lumulutang. Sa tapat ng buwan, inakala ni Lee Jun na ang matandang ito ay isang multo na halatang hindi inaasahan ng lalaki. Sumigaw ang matanda, "Anong klaseng kamangmangan yan? At saang banda ako nagmukhang multo?" Tanong naman ni Lee Jun, "Hindi ba ganoon nga?" Pagkatapos nito, naglakas loob siyang muling tanungin ang matanda. "Sino po ba kayo?" Umubo ang matanda, at sinabing, isang beses lang niya sasabihin ang pangalan niya, kaya dapat makinig ng mabuti si Lee Jun. Ang kagalang-galang na matandang nakikita ni Lee Jun sa kanyang harapan ay ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan. Isa siyang master ng martial arts. Nagulat si Lee Jun na ang matandang ito ay isang martial arts master. Pagkatapos niyon, naisip niyang parang pamilyar ito, pero hindi niya maalala kung saan niya ito narinig hanggang sa bigla niyang naalala ang impormasyon tungkol sa martial art na itinatag ng isang master na nakaranas ng kaliwanagan sa huling bahagi ng kanyang buhay mula sa system. Tinanong ni Lee Jun ang matanda, "Kayo po ba talaga ang martial artist na lumikha ng Divine Origin?" Inamin ng matanda na si Lee Jun ay hindi naman pala tuluyang walang utak na bata. Pagkatapos, tinanong ng matanda kung kahit sa anyong espiritu ay mahirap pa rin ba siyang makilala. Tinakpan ni Lee Jun ang kanyang mga tainga, at sumigaw na hindi siya makapaniwalang mayroon talagang taong lumikha ng martial art na ito. Hindi niya kailanman naisip ang ganoong bagay. At paanong ang taong ito ay nakikipag-usap sa kanya ngayon? Tinanong ni Lee Jun ang matanda, "Kayo po ba talaga yan? Pero, hindi ba't dapat ay patay na ang taong yon?" Matapos pakinggan si Lee Jun, medyo nalungkot ang matanda. Pagkatapos niyon, napilitan ng matanda na ibunyag na dahil sa matinding katangahan ni Lee Jun, ang kanyang Divine Origin. Skill ay nasil na siyang dahilan kung bakit hindi ito lumabas noon pa. Ang Divine Origin Martial Art ay ang pinakamalakas sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang malaking kawalan kung maglalaho lang ito ng ganoon, kaya napilitan siyang gumawa ng paraan. Napilitang aminin ni Lee Jun na kahit papaano ay naiintindihan niya ito. Tinanong ng matanda kung bakit mali ang sinabi nito. At pinalo ang ulo ng hangal na lalaki gamit ang isang pamaypay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi mo pwedeng basta-basta lang maintindihan ang ganoong kadakilang sining. Sumigaw ang matanda ng pagkalakas-lakas na libo-libong mga bata ang nangangarap.
na makarinig man lang ng kahit isang salita mula sa isang master na katulad niya. Tinanong ng matanda si Li Jun, nakikinig ka ba? Pero hindi. Makapakinig ng maayos si Li Jun sa master, dahil sa tindi ng sigaw ng multo na parang matatanggal na ang kanyang mga tainga. Sinabi ni Li Jun sa master, na naiintindihan niya at tinanong kung ayos lang ba kung ipagpapatuloy niya ang pagme-meditate. Doon palang humarap. Si Li Jun ang imungkahi ng matanda na subukan niyang mag-meditate ng mag-isa sa loob ng kahit 100 araw, pero may maliit na tsansang. Hindi siya tamaan ng key deviation. Dahil sa takot sa key deviation, mabilis na napatingin si Li Jun sa matanda, tinanong ng matanda kung bakit. Nabigla ang lalaki. Tutal. Sinasabi lang naman niya ang totoo. Kung ipagpapatuloy ni Li Jun ang pagsasanay ng mag-isa, hindi man lang niya maabot ang 2 bituin sa buong buhay niya. Ipinaliwanag ni Li Jun sa matanda na ang pagbitaw ng ganong mga salita ay talagang hindi nakaka-inspire. Kaya bakit niya gagawin yon sa kanya? Ano na ang dapat niyang gawin ngayon? Pagkatapos ng lahat, gusto lang naman niyang lumakas pa. Sumagot ang matanda na wala siyang anumang training program para kay Li Jun, kung saan agad namang sumang-ayon ang binata at nagpa siyang gumawa ng sarili niyang programa. Tutal, kailangan pa rin niyang maabot ang kanyang layunin. Nag-isip sandali ang matandang master, at inamin na nagustuhan niya ang determinasyon ni Li Jun. At kung ganoon nga ang sitwasyon, bakit hindi man lang siya maging mapagbigay ngayong pumanaw na siya? Maya-maya lang, pumunta si Li Jun sa tavern para magpahinga, at asikasuhin ang ilang negosyo. Habang bumubuntong hininga si Li Jun, may biglang lumitaw na multo, at tinanong siya kung bakit siya naghihinagpis, gayong. Napakaswerte na niya. Hawak ang kwelyo nito, pinakiusapan ni Li Jun ang kanyang guro na itigil na ang biglaang paglitaw na parang kabute, dahil sa susunod ay baka mamatay na siya sa takot. Binuklat ng matandang master ang kanyang pamaypay, at tila walang narinig sa mga sinabi ng kanyang disipulo. Pagkatapos niyon, bumalik si Li Jun sa phone, at tinanong ang guro kung seryoso ba ito, at kailangan ba talaga yon. Ang card ni Li Jun ay narehistro na at nabawasan ang kanyang account ng 400 bilyon. Ngumisi ang matandang master at sinabing iyon lang ang tanging paraan para mas mapalakas siya. Pero, hindi basta-basta makasang-ayon si Li Jun sa kanyang guro dahil ang pagsusuot ng 50 kilong kadena sa kanyang mga binti ay masyadong sobra. Kahit ang panday na pinag-orderan niya nito ay napatingin ng kakaiba sa kanya. Sinusubukang intindihin kung bakit. Kailangan niya ng ganoong mga kadena, sumubsob si Li Jun sa mesa at tinanong ang guro, anong klaseng medieval na pagpapahirap ba to? Nang marinig ito, hinawakan ng mahigpit ng matandang master ang kanyang pamaypay at binantaan ang kanyang estudyante na darating ang araw na makikipag-usap din ito ng maayos. Napatalon si Li Jun at hinamon ang guro na siya na lang ang magsuot ng 50 kilong kadena. Pero isang segundo ang nakalipas, napansin ni Li Jun na doon sa pwesto kung saan dapat nandoon ang guro ay may isang waitress pala. Dahil sa nangyari, inakala ng babae na may saltik sa utak ang lalaking ito. Noong oras na yon, hiyang-hiya at hindi mapakali si Li Jun. Ayaw na niyang makipag-usap pa at tinawag na lang ang kanyang interface. Lumalabas na hindi pala ganoon kadali ang pag-level up gaya ng inaakala ni Li Jun noon, pero matapos niyang matutunan ang Divine Source skill, ang limitasyon ng key energy niya ay tumaas hanggang 620. Sapat na ito para mapagtanto na ang Divine Source ay talagang isang napakalakas na martial art. Humarap ang matandang master sa kaisa-isa niyang disipulo at sinabing kailangan niyang bigyang diin ulit ang isang bagay, na ang Divine Source ang rurok ng kanyang martial art pati na rin sa pagpapaunlad ng key potential. Si Li Jun ay pilit na sumang-ayon sa mga sinabi ng master at sinabing siya na ang pinakamagaling, pero salamat pa rin sa tulong ng guro sa meditasyon, nagawa niyang maabot ang 2-star level, pinili niya ang madaling daan. Isinara ni Li Jun ang interface at tumayo. Tinanong ng guro kung saan siya pupunta, kung saan sumagot si Li Jun na handa na ang kanyang mga kadena, sa oras na lumabas si Li Jun ng cafe, agad siyang tinawag ng kung sino. Paglingon niya, nakita ni Li Jun ang 3 taong matagal na niyang kilala. Ang pinuno ng 3 ay tumatawang nagsabi na nagkataong nakasalubong nila ang kanilang loser. Pagkatapos nito ay humalakhak siya at tinanong kung ano ang nakain nito ngayon. Tutal, kadalasan ay inuubos lang naman niya ang oras sa kanyang dorm. At hindi lumalabas kailanman. Ang 3 hampaslupang ito ay mga kaklase ni Li Jun, at lahat sila ay E-rank lang sa ngayon. Kahit hindi ganoon kataas ang rank nila, kumpara naman sa F-rank ay malaking bagay na yon, at hindi gaya niya, namana nila ang kanilang lakas mula sa kanilang mga magulang. Nagmungkahi si Li Jun sa 3 na lumayo na lang sa kanya at asikasuhin ang sarili nilang buhay, na halatang hindi nagustuhan ng lalaking may mga pekas sa mukha. Inambahan niya si Li Jun at hinamong tumingin sa kanya, sabay. Tinapik siya sa dibdib. Pagkatapos ay tinanong kung naging matapang na ba siya dahil lang sa hindi siya nabubugbog ng matagal-tagal. Pagkatapos niyon, naalala nilang 3 na sinabihan sila ni Kai Hong na huwag gagalawin si Li Jun bago magsimula ang
klase, at ang lalaking may pekas ay nang uuyam pang humingi ng paumanhin. Pagkatapos, tinanong niya si Li Jun kung gusto ba nitong sumama sa kanila. Sa oras na ito, papunta sila sa Divine Force Sect classes, at kung papalarin, baka hindi nila sipain. Nang masyadong malakas si Li Jun, basta't kasama nila ito. Dahil ayaw nang makipag-usap pa sa mga gunggong na ito, inutusan sila ni Li Jun na tumahimik. Sinabi ng lalaking may pekas kay Li Jun na sobrang yabang na nito. Pagkatapos ay binanggit niya ang katotohanan na dahil mababa lang ang pinagmulan ni Li Jun, tiyak na gugustuhin ng master na gawin siyang praktisan. Bukod pa roon, muntik na niyang makalimutan ang katotohanan na bago pa siya makakurap, nasa harap na niya si Li Jun at itinapon siya palayo gamit ang isang suntok. Pagkatapos niyon, ipinaalala sa kanya ni Li Jun na pinatatahimik na niya ito kanina pa dahil hindi matanggap ang ganitong kawalang galang. Ang dalawang natitirang gago ay nagtanong kung masyado na bang lumalaki ang loob nito at sumugod kay Li Jun. Ipinikit ni Li Jun ang kanyang mga mata, iniipon ang kanyang ki, at pagkatapos ay may asul na apoy na nagliwanag sa kanyang mga mata. Ngayon, ang mga galaw ng mga lalaking ito ay kitang-kita at kabisado na ni Li Jun. Iniwasan ni Li Jun ang unang atake ng kanyang kalaban, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at binalian ng braso. Sa isang mabilis na galaw, binitawan ni Li Jun ang lalaking blande, at pagkatapos ay napaluhod ito at nagsimulang dumaing sa sobrang sakit. Ang kasama nito ay galit na galit sa nangyari, at sumugod kay Li Jun mula sa likuran habang nakalingat ito, pero biglang humarap si Li Jun at sinalo lang ang kamao nito, na parang imposible talagang mangyari. Pagkatapos niyon ay si Li Jun naman. Nagsimula niyang pigaan ang kamay nito nang mapagtanto niyang may kakaiba rito. Nagmakaawa ang lalaki kay Lai Jun na tumigil na, pero si Lai Jun ay lalo pang piniga ang kamay nito, kaya bumagsak ang lalaki sa lupa dahil sa sobrang sakit. Wala pang isang minuto, napatumba na ni Lai Jun ang tatlong mga gunggong na nambubuli sa kanya. Alam ni Lai Jun na tingin ng mga ito sa kanya ay isang basura na wala man lang gising na dugong dumadaloy sa mga ugat niya. Galit na binalibag ng nanay ni Lai Jun ang isang paso ng bulaklak at sumigaw. Isinigaw niya na hindi maaaring mangyari ang ganitong bagay at hindi niya ito anak. Sinigawan siya ng kanyang nanay sa mukha, at sinabing siya ang dahilan kung bakit nasira ang buhay nito. Kung ganoon man daw ang mangyayari, papatayin na lang daw siya nito ngayon din. Dahil sa takot sa kanyang nanay, mabilis na lumabas. Habang umiiyak, humarap si Li Jun sa kanyang tatay at sinabing gusto siyang patayin ng kanyang sariling ina. Nagmakaawa si Li Jun sa tatay niya na iligtas siya, pero binaliwala lang ang pakiusap niya at tinalikuran lang siya nito. Wasak na wasak ang puso ni Li Jun. Nakiusap siya sa kanyang tatay na huwag siyang iwan at pakinggan siya, pero huli na ang lahat. Nahabol na siya ng kanyang ina at kinaladkad siya sa buhok. Wala talagang may gusto sa kanya. Sa dati niyang buhay, ginawa niya ang lahat para lang mapansin ng pamilya niya. Pero sa pagkakataong ito, iibahin na niya ang lahat. Habang nakakuyom ang mga palad, sinabi ni Li Jun sa sarili na hindi na niya sasayangin ang himalang buhay na nakuha niya sa paghahabol sa mga walang kuwentang bagay. Pagyayabungin niya ang sarili niyang lakas at titingalain na lang siya ng lahat. At sa buhay na ito, hinding-hindi na niya hahayaang may humamak pa sa kanya. Kagabi lang, hindi kalayuan sa eskwelahan, may isang matandang master ang nagsabi kay Li Jun na ang Divine Source Art ay ginawa gamit ang puwersa ng chaos, at isa itong martial art na mas lalong lumalakas kapag ang katawan ay isinagad sa limitasyon nito. Hirap na hirap si Li Jun na huwag mabuwal sa dala niyang dambuhalang bato, kaya naman tinanong niya ang kanyang guro, kailangan po ba talagang ganito ang gawin? Inis na nag-test ang matandang master sa sinabi ng batang pasaway na ito, at sinabing mukhang marami pa itong lakas dahil nagagawa pa nitong magreklamo. Layo pa. Pinagsabihan ng guro si Lai Jun na itikom ang bibig at magpatuloy na lang. Maya-maya pa, nahihirapan na si Lai Jun habang nasa malapit sa isang malaking bato. Sa wakas, narating din niya ang pinakatuktok. Dahil sa pagsasanay na ito, parang madudurog na ang katawan niya sa sobrang pagod. Pagkakita kay Lai Jun na nagpapahinga, niliyad ng matandang master ang kanyang pamaypay at sinimulang paluin ang kanyang disipulo habang pilit na pinatitayo ito para doon magpahinga. Sabi niya, wala raw magpapaupo sa kanya. Tinanong naman ni Li Jun ang master kung gusto ba siyang patayin nito. Ayaw na ni Li Jun na makipagtalo pa sa kanyang guro dahil wala na siyang lakas para doon. Kaya naman, binuksan na lang niya ang system interface. Ipinaalam ng system kay Lai Jun na umabot na siya sa ikalawang antas ng Divine Origin at natapos na rin niya ang unang pangunahing gawain. Ito ang panimulang pagsasanay sa landas ng Divine Origin. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng isang Origin Ring na bigla na lang lumitaw sa kanyang kamay. Nakatanggap din siya ng 100,000 puntos para sa Technique 3 at ang pagbubukas ng isang bagong landas. Habang tinitingnan ang singsing, sinabi ni Lai Jun sa kanyang guro na napakaganda nito at talaga namang napakahusay ng pagkakagawa. Nagtakip ng pamaypay ang matandang master at ipinaliwanag na lahat ng ito ay dahil sa kanyang taglay na talino at galing.
Pagkatapos nito, sinabi niya na ang singsing na ito ay isang natatanging artifact ng kanilang martial arts school at pinayuhan si Lai Jun na isuot ito sa lalong madaling panahon. Agad na isinuot ni Lai Jun ang singsing sa kanyang daliri, at agad namang kinilala ng system ang singsing na ito bilang isang S-class source ring. Tinitipon ng singsing ang key energy mula sa Divine Source Sect at tinutulungan ang may-ari nito na maiwasan ang pagkasira ng enerhiya sa katawan. Ang mga permanenteng epekto ng singsing ay ang pananatili sa protective state, dagdag na 50% sa swerte, at bawas na 70% sa tsansa ng pagkasira ng ki. Matapos basahin ang impormasyon mula sa system, muling tiningnan ni Lai Jun ang singsing sa kanyang daliri, at hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Dahil hindi na makapagpigil, tinanong ni Lai Jun ang kanyang guro, S-grade artifact ba talaga ang singsing na ito? Napabuntong hininga naman ang matandang master sa sobrang kagalakan. Tinanong niya ang pasaway na disipulo, bakit naman daw ito magtatanong ng ganoon kahangal na bagay? Tutal, ang singsing na ito ang pinakakayamanan ng Origin Sect. Muling binasa ni Lai Jun ang impormasyon tungkol sa singsing, sinusubukang intindihin kung ano ba ang nagawa niya para maging karapat-dapat na magsuot ng ganoon kalaking kayamanan. At talaga bang magandang bagay ito para sa kanya? Sa huli, nagpasya si Lai Jun na kunin na ang susunod na gantimpala, ang pagtuklas ng isang bagong landas. Pagkatapos niyon, nakita niya ang impormasyon tungkol sa kanyang mga bagong landas. Nariyan ang landas ng kaayusan na may napakataas na antas ng kahirapan. Nariyan din ang walang hanggang landas ng mga makalupang pighati na may mataas na antas ng kahirapan at ang landas ng sekta na lumalamon sa langit at lupa. Ang huling landas na ito ay mayroon ding katulad na mataas na antas ng kahirapan. Nang makita ang walang hanggang landas ng mga makalupang pighati sa listahan, si Lai Jun ay inakala na ang landas na ito ay may kinalaman sa kanyang guro kaya tinanong niya ito ng direkta. Pero sa kasamaang palad, wala na pala ang guro niya doon. Dahil hindi mahanap ang guro, nagtaka si Lai Jun kung bakit ito biglang nawala. Tutal, kailangan niyang pag-isipang mabuti ang gagawin niyang pagpili ng landas. Sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw, malalim ang iniisip ni Lai Jun habang naglalakad siya sa gitna ng lungsod. Ang walang katapusang landas ng makamundong pighati ay ang daan ng isang hindi kilalang antas. Maraming mga tagong lugar para sa pag-iisa doon sa kabundukan. Kailangan niyang makahanap ng lugar kung saan maaari siyang magsanay ng payapa para sa wakas ay maabot na ang tunay na kapangyarihan ng banal na pinagmulan. Ang landas ng makamundong pighati ay ang daan para sa hindi kilalang antas. Maraming mga liblib na lugar para sa pag-iisa sa paligid. Mundo. May mga mongheng ermitanyo na nagsisikap makamit ang kaliwanagan, habang ang iba naman ay tumatakas sa pag-uusig. Ang isang ermitanyo ay laging malaya at kayang baguhin ang mundo sa paraang gusto niya. Sa landas na yan, magkakaroon ng karagdagang 20% na bilis sa pagmaster ng martial arts. Nang mapansin ang pinili ng kanyang disipulo, tinanong ng matandang master kung bakit ito ang pinili niya. Kung tutuusin, mas maganda ang ibang mga pagpipilian. Sumagot si Lai Jun na mukhang maganda rin naman ang landas na ito para sa kanya. Bukod pa roon, hanga rin siya sa 6 ways of devouring heaven and earth. Nang marinig ito, tinanong ng matandang master, paano mo nakuha ang kapal ng mukhang sabihin ang ganoong bagay? Kahit ganoon, wala nang nagawa si Lai Jun kundi piliin ang landas na tinahak din ng kanyang guro. Umaasa ang guro na hindi pagsisisihan ni Lai Jun ang kanyang pinili sa huli. Tinanong ng matandang master si Lai Jun kung anong divine power sect ang binabanggit ng mga batang binugbog niya kamakailan. Sumagot naman si Lai Jun na itinuturo sa sektang iyon ang martial arts ng pamilyang Hung Fu. Nagtaka ang guro at nagtanong, totoo ba talaga iyan? Pagkatapos ay tinanong niya ang disipulo kung ibig sabihin ba nito ay hindi pa niya natututunan ang martial arts ng pamilyang Hung Fu. Sumagot si Lai Jun na hindi niya ito na-master dahil hindi niya namana ang kakayahang iyon sa pamamagitan ng dugo. Tungkol naman sa pagmamana ng mga awakened ones, ang mga anak ng mga awakened ay may 75% na tsansa na mamana ang kakayahan ng kanilang mga magulang. Ang mga batang ito ay ipinanganak ng awakened at may likas na kakayahan sa meditasyon. Ang natitirang 5% naman ay ipinanganak na may lakas na higit pa sa kanilang mga magulang. Isang halimbawa nito ay ang Dragon Sword mula sa Iron Blood Sword Sect. Isang pamilya ito kung saan ang martial arts ng sekta ng Namgung ay ipinapasa sa bawat henerasyon. Para sa publiko, ang pamilyang ito ay binubuo ng mga henyong may pambihirang talento. Hindi nagustuhan ng matandang master ang narinig niya dahil para sa kanya, isa itong kalapastanganan, noong panahon niya, hindi na mamana ang martial arts. Sa pag-unawa sa sitwasyon, inakala ng matandang master na iniwan si Lai Jun ng kanyang ama dahil hindi niya namana ang mga kakayahan nito. Hindi balak maglihim, prangkang sumagot si Lai Jun ng oo sa guro, pero agad na sumigaw ang master na kalokohan yon. Anong klaseng tao ang itatakwil ang sariling dugo para sa wala? Ang ganoong tao ay walang karapatang tawaging ama. Pagkatapos niyon, tinapik ng matandang master ang balikat ni Lai Jun at sinabihang wag nang mag-alala dahil siya na ang tatayong guro ni Lai Jun. Agad siyang sumigaw na bilang guro, ituturo niya sa kanya ang lahat ng kaalaman sa martial arts na alam niya.
Sinabi ni Lai Jun na sabi ng kanyang ama, hinding-hindi siya magkakaroon ng kaibigan at hindi rin siya pwedeng maging kaibigan ng kahit sino. May kasamang pananakot na tingin, pinatandaan sa kanya ng kanyang ama na wala siyang silbi. Hinawakan ni Lai Jun ang kamay ng kanyang guro at nakangiting sinabi na umaasa siya rito. Pagkatapos niyon, tinanong ni Lai Jun ang guro, bakit ako lang ang pinag-uusapan natin? Gusto rin kasi niyang malaman ang tungkol sa nakaraan ng master. Tinakpan ng matandang master ang kanyang mukha gamit ang pamaypay, naiilang na tumikhim, at sinabing marami siyang nagawang kasalanan, kaya kailangan niyang mamuhay ng mag-isa bilang ermitanyo. Nagtanong si Lai Jun kung ibig sabihin ba nito ay isa siyang masamang tao. Kung ganoon nga, sana raw ay hindi ang matanda ang pinuno ng isang masamang kulto. Nagalit ang matandang master sa ganoong akusasyon, at nagsimulang bugbugin si Lai Jun, habang inuutusang lumayas na agad doon. Inutusan din niya itong huwag na siyang tatawaging masamang tao kailanman. Habang napapasigaw sa sakit, tinanong ni Lai Jun, bakit ang sakit niyong manakit gayong espiritu lang naman kayo? Nakiusap si Lai Jun na tumigil na ito at nangakong hindi na uulitin ang kanyang pagkakamali. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng pagsasanay ni Lai Jun. Sinabi ng matandang master na ang mga awakened ngayon ay mas mahina kaysa sa karamihan ng mga mandirigma noong panahon niya. Lahat ng ito ay dahil pinapahusay lang nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapataas ng skills. Dismaya siya na hindi man lang nila naiintindihan ang pinakadiwa ng martial arts. Huminga ng malalim si Lai Jun, at agad na umikot sa kanyang paa sabay talon palayo sa lupa. Nangako ang matandang master na kapag naabot ni Lai Jun ang kaliwanagan sa pamamagitan ng martial arts, gagawin niya itong pangalawa sa pinakamalakas na tao sa kasaysayan. Sa isang iglap, tinamaan ni Lai Jun ang dami gamit ang kanyang pinakamalakas na suntok. Nag-iwan ng malalim na uka ang suntok sa dami hanggang sa magkalamat ito. Isang segundo ang lumipas, nahati ito sa dalawa. Dahil may napansing kakaiba sa sinabi ng guro, pinatigil siya ni Lai Jun. Pagkatapos ay nagtanong siya, bakit pangalawa lang ako? Mayabang na sumagot ang guro na siya ang una. Hindi na nangahas si Lai Jun na makipagtalo pa sa kanyang guro. Itinupi ng matandang master ang pamaypay at iminungkahi na magpatuloy na si Lai Jun sa susunod na hakbang ng pagsasanay. Isang matinding pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito raw ang pinakamagandang kondisyon para makamit ni Lai Jun ang kaliwanagan. Nagtaka naman si Lai Jun kung saan siya kukuha ng ganoong sitwasyon. Biglang may pumasok na nakakabahala na ideya sa kanyang isip. Nakiusap si Lai Jun sa guro na huwag nang pag-usapan ito. Habang hinahaplos ang kanyang balbas ng may kasiyahan, nagtanong ang matandang master. Mayroon ba tayong lugar dito kung saan nagtitipon ang mga pinakamalalakas na master? Maya-maya lang sa main school building. Tinanong ng matandang master si Lai Jun kung saan siya pupunta, at sumagot naman si Lai Jun na ang lugar na ito ay tinatawag itong green zone at ang pasukan nito ay matatagpuan sa basement, kung saan bawal pumasok ang mga awakened na mas mababa sa C-rank. Masyado kasing mapanganib doon kaya binabantayan ito ng paaralang murim. May mga sabi-sabi pa nga na ang mismong punong guro ang nagpasara sa pasukan na ito. Pagkababa ng hagdan, sinabi ni Lai Jun sa kanyang guro na naroon na sila sa lugar. Pagkatapos niyon, tiningnan nila ang pintong punong-puno ng mga selyo. Gaya ng inaasahan ni Lai Jun, selyado ang daan papasok. Gayunpaman, hindi nagulat ang guro nang makita ang ikalimang formation at sinabing madali lang silang makakalusot. Nabigla si Lai Jun nang marinig ito, kaya ipinaliwanag ng guro na madali lang wasakin ang selyong ito at kaya itong gawin ni Lai Jun kung susundin lang niya ang mga itinuro sa kanya. Sa kaunting pagsisikap, nagawa nga ni Lai Jun na sirain ang selyo at pagkatapos ay tuluyan na siyang nakapasok sa pinto. Paglingon niya, hindi makapaniwala si Lai Jun na nagtagumpay talaga siya. Pero bigla na lang, may napansing kakaiba si Lai Jun at agad siyang lumingon. Sa harap mismo nila ay may isang dambuhalang portal. Nakaramdam ng kaba si Lai Jun nang makita ang portal, kaya agad niyang sinimulang tanggalin ang kanyang mga kadena. Nang mapansin ito, humarap ang matandang master sa kanyang disipulo at tinanong kung ano ang ginagawa nito, kung saan sumagot si Lai Jun na gusto sana niyang iwan muna ang mga kadena rito. Pero inutusan siya ng master na huwag yung gagawin. Kaya naman agad na ibinalik ni Lai Jun ang kanyang mga kadena. Napagtanto niyang magiging mahirap ang sitwasyon para sa kanya roon, kaya kailangan niyang tiisin ang mabibigat na pabigat na iyon. Sa kabilang dako ng portal ay isang malawak na disyerto. Sinabihan ng matandang master ang kanyang apprentice na huwag mag-alala dahil sila lang ang tao roon sa oras na iyon. Bukod doon, dumating na ang tamang oras para ipasa na niya ang kanyang mga kakayahan kay Lai Jun. May naramdamang kakaiba si Lai Jun at agad niyang natutunan ang skill na Heavenly King Step. Isa itong B-rank na teknik at tuwang-tuwa si Lai Jun dahil sa wakas ay nakakuha siya ng ganito kalakas na kakayahan. Sabi ng matandang master, sakto ang dating ng mga kaaway at pinayuhan si Lai Jun na maghanda na sa laban dahil lumabas na ang mga Firefox para harapin sila. Sinabi ng matandang master na ito ang Heavenly King Step, isang footwork technique na gawa ng mga master mula sa angkan ng hango. Ang pundasyon ng teknik na ito ay purong lakas ng katawan.
Higit sa lahat, hindi ito mahirap gawin pero siguradong nakakamatay. Inutusan ng matandang master si Lai Jun na ipakita sa kanya ang lahat ng natutunan nito sa panahon ng kanyang pagsasanay. Pagkatapos niyon, agad na sinalakay si Lai Jun ng mga Firefox. Tatlong fox ang mabilis na sumugod sa kanya, pero dahil sa kanyang mga skill, madali niyang naiwasan ang lahat ng atake nila. Gayunpaman, dahil sa sobrang bilis ng mga atake, hindi na makapag-react ng maayos si Lai Jun. Pinayuhan ng guro si Lai Jun na gamitin ang Heavenly King Step para humakbang ng 2 beses pa kanan, at pagkatapos ay kailangang yumuko ni Lai Jun ng todo-todo pabalik. Agad na humakbang ng mabilis si Lai Jun ng 2 beses sa kanan, habang sumusugod ang isang Firefox sa kanya. Matapos iyon, yumuko si Lai Jun ng sagad pabalik at lumipad lang ang fox sa ibabaw niya. Dahil nakita niyang magandang pagkakataon ito, buong lakas na hinampas ni Lai Jun ang fox na nakuha niya sa bitag, dahilan para mawalan ito ng malay agad. Halos hindi makapaniwala si Lai Jun, pero nagtagumpay siya. Napatay niya ang isang green zone monster gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagtakip ng pamaypay ang matandang master at tinawag na mayabang si Lai Jun. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lai Jun na may mali at may bagong aninong lumitaw sa harap mismo niya. Sabi ng master, hindi pa ito tapos. Paglingon ni Lai Jun, bumungad sa kanya ang isang dambuhalang bibig ng fox. Dahil sa yabang niya matapos talunin ang isa sa mga fox, nakalimutan ni Lai Jun na may 3 pa palang natitira, kaya naman nakagat siya at nasugatan. Napagtanto ni Lai Jun na naging masyadong mabilis ang kanyang pagdiriwang sa kanyang tagumpay. Nang mapansin niya ang atake ng fox sa huling sandali, sinubukan niyang umiwas, pero hindi siya nagtagumpay. Kaunti na lang, at baka muli na naman siyang humantong sa isang kahiyahiyang kamatayan, isang fox ang umatake kay Lai Jun, pero nagawa niyang tumalon pa atras para umiwas sa atake. Pero habang umiilag siya, biglang nakaramdam ng panganib si Lai Jun sa kanyang likuran. Agad siyang napilitang umiwas sa isa pang fox habang nasa ere. Naguguluhan si Lai Jun kung paanong ang fox na iyon ay nakapunta agad sa likod niya. Sa tuwing iniiwasan niya ang isang fox, sinasamantala naman ito ng isa pa para sumalakay mula sa likuran. Siyempre, binabalaan siya ng kanyang guro kung kailan dapat umiwas. Pero ang pag-ilag lang sa mga fox ay hindi sapat para matapos ang laban na ito. Kaya, paano ba niya matatalo ang mga nilalang na ito? Bago siya mamatay noon, nakakuha siya ng D-rank, at pagkatapos niyon ay patuloy na nagsanay ng mabuti. Noong panahong iyon, akala niya ay sapat na ang lakas niya para lumaban. Pero ngayon, mukhang magtatapos na naman ang lahat para sa kanya. Habang nalulunod si Lai Jun sa sariling kawalan ng pag-asa, sumigaw ang kanyang guro at inutusan siyang ayusin ang sarili ngayon din. Pagkatapos niyon, ipinatong ng matandang master ang kanyang kamay sa balikat ni Lai Jun at sinabing magtatagumpay siya. Sinabihan siyang huwag nang mawalan ng pag-asa at ituloy lang ang pag-eensayo ng Heavenly King Step. Para magawa iyon, kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Sumang-ayon si Lai Jun sa utos ng kanyang guro, kaya pinunit niya ang isang piraso ng tela mula sa kanyang damit at ibinalot sa kanyang sugat. Tama siya, dapat na niyang kalimutan ang mga walang kwentang kaisipang ito. Muling sumugod ang 3 Firefox kay Lai Jun, at sinubukan ni Lai Jun na magpakalma. Pagkatapos nito, ipinatong ng matandang master ang kanyang kamay sa balikat ni Lai Jun at sinabing magtatagumpay siya. Dapat na siyang tumigil sa panghihina ng loob at ituloy ang pagsasanay sa hakbang ng langit ng hari. Para magawa ito, dapat siyang maghintay para sa tamang pagkakataon. Sumang-ayon naman si Lai Jun sa utos ng kanyang guro, at pagkatapos ay pinunit niya ang tela mula sa kanyang damit para bendahehan ang sugat. Pumayag si Lai Jun. Dapat na nga niyang iwanan ang mga walang kwentang kaisipang ito. Bigla namang sumugod ang 3 nagniningas na soro kay Lai Jun. Sinubukan ni Lai Jun na kumalma. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod sa isa sa mga soro at sinuntok ito. Ngayon, kailangan na niyang matutunan kung paano gamitin ang kanyang teknik ng banal na pinagmulan at ang hakbang ng langit ng hari sa gitna ng labanan. Maya-maya pa, napaisip si Lai Jun kung ilang oras na ba siyang nakikipaglaban dito. Sa bilang niya, mga 6 na oras na ang nakalipas, at sa loob ng oras na iyon, talagang hapon na siya. Pero kasabay niya, ang 3 nagniningas na soro ay pagod na rin. Ang mga soro ay tila mas hindi nasusugod at mas gusto na lang na depensahan ang kanilang sarili. Kung may lakas pa sana siya, gagamitin niya ang teknik sa paghakbang para ang kakayahan ng banal na pinagmulan ay makabawi ng kaunti. Sa ngayon, sagad na ang kanyang lakas, at iginagalaw na lang niya ang kanyang katawan gamit ang purong determinasyon. Hindi susuko si Lai Jun. Hindi siya mamamatay dito ng ganito na lang. Sinabi ng matandang master na ito na ang tamang oras. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para tadtarin na parang repolyo ang kanyang mga pagod na kaaway. Nakatayo gamit ang natitira niyang lakas, nakiusap si Lai Jun sa kanyang guro para sa isang segundong pahinga dahil kailangan niyang huminga ng malalim. Pero nagtanong ang guro kung sino raw sa tingin niya ang unang makakabawi ng lakas, si Lai Jun ba o ang kanyang kalaban.
Hiniling ng guro kay Lai Jun na magtiwala sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng banal na pinagmulan. Bukod doon, isa itong magandang pagkakataon para madagdagan ang kanyang tibay at lakas. Kahit medyo nag-aalinlangan, sumang-ayon si Lai Jun sa kanyang guro. Noong akmang susugod na si Lai Jun sa mga nagniningas na soro, nagsimulang dumaloy ang enerhiya sa kanya, dahilan para magliyab na naman ang kanyang mga mata. Maayos naman ang takbo ng lahat. Pinuri ng guro si Lai Jun dahil sa matalinong desisyon nito. Dahil dito, nangako siya na pagkatapos ng tagumpay, makakatanggap si Lai Jun ng bagong kasanayan mula sa kanya, na talagang kakailanganin niya. Nang magsimulang lumapit si Lai Jun, ang isa sa mga soro ay nanguna, at sumunggab sa kanya. Pero sa pamamagitan ng bahagyang pag-iwas ng kanyang katawan, napatumba ni Lai Jun ang soro, gamit ang isang uppercut. Pagkatapos nito, napangiti si Lai Jun, at tinanong ang kanyang guro kung totoo ba ang kanyang pangako. Bigla, nakaramdam ng panganib si Lai Jun, at sa huling sandali, inilihis niya ang kanyang ulo para iwasan ang bola ng apoy. Ang apoy ay naging dahilan para bahagyang masunog ang kanyang buhok. Noong huling pag-atake ni Lai Jun, ang nagniningas na soro ay palihim na nakapunta sa likuran niya at nagpakawala ng buga ng apoy. Agad-agad pagkatapos niyon, naghanda ito para sa ikalawang buga ng apoy. Ang ikalawang buga ng apoy ay tila aabot na kay Lai Jun, pero sa huling sandali, bigla siyang naglaho. Nalito ang nagniningas na soro at nagsimulang hanapin si Lai Jun na nasa tapat pala nito sa mga sandaling iyon. Matapos ipunin ang kanyang lakas, bumagsak si Lai Jun sa soro at hinataw ito ng kanyang kamao. Sa sandaling natapos ni Lai Jun ang soro, ang kanyang banal na pinagmulan ay umabot na sa antas na 3 bituin. Ang buo niyang reserbang enerhiya ay napuno muli at ang kanyang stamina, na mas mababa pa sa 10%, ay ganap na bumalik sa loob lang ng isang sandali. Bilang gantimpala sa kanyang pambihirang pag-unlad, si Lai Jun ay nakatanggap pa ng karagdagang 25,000 puntos para sa martial arts tree. Bukod dito, ang kanyang kasanayan sa banal na pinagmulan ay nagkaroon ng pasibong kasanayan na tinatawag na takot. Dahil sa pasibong kasanayan na takot, ang mga halimaw ay magsisimula ng matakot sa kanya. Tumawa ang matandang master, at pagkatapos ay pinuri ang talento ni Lai Jun. Pagkatapos niyon ay inamin ng master na walang mag-aakalang makakaabot si Lai Jun sa antas ng 3 bituin sa loob lamang ng 2 buwan. Para raw siyang ang kanyang unang disipulo. Tinanong naman ni Lai Jun ang master. Tungkol sa kanyang unang disipulo, kinumpirma naman nito na meron nga siyang unang disipulo at iyon ay ang nakatatandang kapatid ni Lai Jun. Sumang-ayon si Lai Jun sa guro pero agad niyang napagtanto na may mali. Pagkatapos ay sinigawan niya ang guro at tinanong kung may iba pa ba itong disipulo at ilan ba sila bago siya dumating. Medyo nagalit ang matandang master. Dahil halos mabingi siya sa biglaang pagsigaw ng buwisit na ito. Tinanong ng master si Lai Jun, ano naman kung hindi ikaw ang una kong disipulo? Pagkatapos ay pabalang siyang sumagot na 4 daw silang lahat. Tinanong ni Lai Jun kung bakit hindi ito sinabi ng matanda. Noong una pa, at paano raw nito nagawa ang ganoong bagay? Biglang itinuro ng master ang gilid at sinabing ang mga nagniningas na soro ay tumatakas na at dapat na silang habulin ni Lai Jun agad-agad. Pero nakiusap si Lai Jun sa master na huwag subukang mag-iba ng usapan. At isa pa, habang nag-uusap sila, matagal nang nakatakas ang mga nagniningas na soro. Nagtanong ang matandang master kung bakit. Hindi siya nakikinig sa kanyang guro, at nagsimulang paluin si Lai Jun gamit ang isang pamaypay. Ipinaliwanag niya na sinasabi lang naman niya na sila ay makakalayo pa sila kaya dapat nang humabol ni Lai Jun habang may pagkakataon pa. Tinanong ni Lai Jun ang guro kung makakalimutan ba nito ang pangakong binitawan sa kanya. Suminghal ang matandang guro sa inis at tinanong si Lai Jun kung sa tingin ba nito ay ganoon na ba kahina ang memorya niya. Ang teknik na tinutukoy niya ay ang Fist of Dominance, na isa sa mga pangunahing teknik. Pagkatapos, tinanong ng guro kung gusto ba itong matutunan ng kanyang disipulo. Nagtanong si Lai Jun kung tulad ba ito ng Heavenly King Step mula sa kanyang Divine Origin skill o baka naman isa itong teknik mula sa paaralan ng Hangu Clan. Kinumpirma naman ng guro ang hinala ng kanyang estudyante. Kaya agad na sinabi ni Lai Jun na gusto niyang matutunan ang teknik na ito. Pagkatapos niyon, ang matandang guro ay ibinigay ang B-class na teknik, ang Domination Fist. Pero sa hindi malamang dahilan, tila hindi kontento si Lai Jun. Kung ang isang pambihirang tao na walang dugong martial artist ay magiging master ng kahit anong angkan, kung siya rin ay. Dahil naging mas malakas na siya ng maraming beses kaysa sa iba, na-curious si Lai Jun kung ano ang masasabi nila tungkol dito. Maya-maya pa, ipinagpatuloy na ni Lai Jun ang kanyang paglalakbay sa ilalim ng nakapapasong init ng araw sa gitna ng malawak na disyerto. Sinisubukan niyang makaramdam ng anumang galaw, kaya nagtanong si Lai Jun kung saan na nagtatago ang mga halimaw. Nang marinig ito, pinaalalahanan siya ng kanyang inis na guro na sinabihan na niya si Lai Jun na tapusin ang mga ito kanina pa.
Natigilan si Lai Jun sa mga sinabi ng guro, at ipinaliwanag nito na ganito ang nangyayari kapag ang isang estudyante ay hindi sumusunod sa kanyang guro. Binilisan ni Lai Jun ang kanyang paglakad at pinaalalahanan. Ang guro na humingi na siya ng tawad tungkol doon. Biglang huminto si Lai Jun nang may makita siya sa unahan at sinabi ng master na malamang ay malapit na sila sa mga soro na iyon. Nakasimangot na humarap si Lai Jun sa guro. Nagtanong ang guro kung ano ang gusto niyang itanong. Tanong naman ni Lai Jun, hindi ba't ang mga halimaw na may 4 na buntot ang hinahanap nila? Agad itong kinumpirma ng master. Itinuro ni Lai Jun sa guro ang direksyon sa unahan kung saan malapit sa isang maliit na oasis, may 3 fire fox ang nakatambay malapit sa isang asul na fox. Kinumpirma ng guro na may mas malakas na halimaw sa tabi ng 3 iyon. Pero hindi kasing sigla ng guro si Lai Jun, dahil ang asul na fox na iyon ang boss ng level na ito. Tinatawag itong Blue Fox Nest, at ang bilis nito ay katapat ng mga halimaw sa red zone. Sobrang lakas nito na kahit ang ilang S-rank na awakened ay mahihirapang harapin ito. Ang nilalang sa harap nila ay nasa antas na hindi kayang abutin kumpara sa mga soro na kalalaban lang niya. Ang pinakamalala rito, kahit ang maliit na pagkakamali ay maaaring maging mitsa ng kanyang buhay. Tinanong ng matandang master. Si Lai Jun na huwag matakot dahil wala nang mas mahalaga para sa paglago kaysa sa mga sitwasyong buhay at kamatayan ang nakataya. Gustong itanong ni Lai Jun sa guro, seryoso ba siya? Sinubukan ni Lai Jun na tumutol sa guro, pero bago pa siya makapagsalita, inutusan na siya ng guro na magpatuloy. Sumigaw ito na noong panahon niya, ang mga kabataan ay hindi kailanman naglakas loob na tumutol sa kanilang guro. Ang mga bata raw ngayon ay puro katangahan lang ang tinatanong. At laging nagdududa sa sinasabi ng matatanda. Sinubukang baliwalain ni Lai Jun ang pagsigaw ng guro habang iniisip. Kung talaga bang kakayanin niyang talunin ang asul na fox. Hindi niya akalain na ang ganoong kadelikadong kaaway ay makatutulong sa kanyang paglakas. Bukod pa rito, kung mag-aalinlangan siya kahit isang segundo lang, patay siya. Pero kung susuko siya ngayon at tatakas, ano pang pinagkaiba niya sa dati niyang sarili na isang kahabag-habag na mahina? Isang masakit na hiyaw ang narinig sa loob ng silid. Ang dingding ay nabahiran ng sariwang dugo at hirap na humihingal si Lai Jun. Pero hindi hinayaan ng kanyang kalaban na makapahinga si Lai Jun. Sinipa niya si Lai Jun at malakas na inapakan ang mukha nito. Bilang pagmamalaki sa sarili, sinabihan ng lalaki si Lai Jun na dahil sinira na niya ang chi tank nito, hindi na siya makakalaban pa. Tinanong ni Lai Jun si Lai Guhong kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi niya na kapag nalaman ito ng guro, pero bago pa matapos ni Lai Jun ang sasabihin, sinabi ni Lai Guhong na ang guro mismo ang nagpahintulot sa kanya. Hindi makapaniwala si Lai Jun sa kanyang narinig. Sabi ni Lai Guhong, ang isang walang kwentang bata na gaya ni Lai Jun ay pwedeng bugbugin. Hanggat gusto niya. Noong oras na iyon, sinabi niya sa kanyang sarili na magiging mas malakas siya. Gusto niyang maging malakas at maghiganti sa kanyang pamilya. Tutal, naranasan na naman niyang mamatay ng isang beses. Kaya ano pa ang dapat niyang ikatakot ngayon? Hindi masamang sumubok ulit ngayong umabot na siya sa ganitong kalayo. Matapos mag-isip-isip, sinabi ni Lai Jun sa kanyang guro na handa na siya at humakbang ng ilang beses pasulong. Naramdaman siya ng pulang fox at nagising ito. Ito ay dahil sa passive effect ng skill na Fear of the Divine Origin. Dahil sa takot, nagsimulang manginig ang 3 firefox hanggang sa tumayo ang isang asul na fox at humakbang pasulong. Isang hakbang lang ng asul na fox at tuluyan nang nawala ang epekto ni Lai Jun. Huminto na sa panginginig ang mga pulang fox. Handa na silang umatake ulit kay Lai Jun dahil sa passive effect ng voice of the leader ng asul na fox. At hindi lang iyan, dinoble rin ng epektong ito ang bilis ng mga firefox. Kasabay ng epekto nito, gumuho rin ang determinasyon ni Lai Jun. Hindi niya inaasahan na hindi gagana ang kanyang fear effect. Dahil natalo ito ng presensya ng asul na fox. Naghanda na sa laban ang asul na fox at nagliyab ang asul na apoy nito. Sinabi ni Lai Jun sa kanyang guro na sasabak na siya sa laban. Bigla siyang nakaramdam ng kaba nang wala siyang marinig na sagot. Muling lumingon si Lai Jun sa kanyang guro. Pero mukhang mag-isa na lang siya ngayon. Tinanong ng ama si Kihan kung gusto ba talaga nitong makipagkumpetensya kay Jun. Sumagot ang huli na gusto niya. Napagtanto niya na hindi nila maaaring palampasin ang kahihiyang ibinibigay ni Jun sa kanilang pamilya. Nagtanong ang ama kung sinong nag-utos sa kanya na gawin ito, at sumagot si Kihan na sarili niya itong desisyon. Natatakot si Kihan dahil ang tingin ng kanyang ama ay kasing talim ng espada. Ganoon ang kapangyarihan ng isang awakened na AA rank ng kanilang pamilya. Dahil sa takot sa kanyang ama, idiniin ni Kihan na ang kanyang tiyahin ang nag-utos sa kanya. Medyo nagulat ang ama nang marinig ang tungkol sa ina ni Shin, pero ang ibig sabihin lang nito ay gusto na rin niyang mawala ang kahihiyang ito. Ipinaliwanag ng kanyang ama kay Kihan na sa mundo nila, ang malalakas lang ang nabubuhay at hindi kailangan ng angkan nila ang mga mahihina. Ang mga ganung tao ay dapat nang iligpit. Dapat silang yurakan. Samantala, sa pugad ng Blue Fox, nag-aapoy ang oasis.
Ang puno ng palma malapit sa oasis ay nasusunog at naglalagablab ang lahat sa paligid nito. Halos hindi na makadaan si Lai Jun dahil sa tindi ng apoy sa paligid niya, kaya pati ang paghina ay napakahirap na rin. Hindi man lang makita ng mga sorang ito ang apoy, na nakakairita talaga. Sinubukan ni Lai Jun na isantabi ang kaniyang kaba. Pinag-isipan niyang mabuti ang kaniyang bawat galaw. Kahit kulang pa ang kaalaman niya sa martial arts, kabisado naman niya ang mga halimaw. Ito ang kaalamang naipon niya sa loob ng maraming taon sa dati niyang buhay. Nang maramdaman ang panganib, bahagyang nakaiwas si Lai Jun. Naiwasan niya ang panibagong bugso ng apoy. Pero iba pa rin talaga ang teorya sa aktual na laban. Sa totoo lang, muntik na siyang malitson kanina lang. Nagdesisyon si Lai Jun na kapag napatay niya ang malaking sora, magsisitakbuhan na ang iba. Ibig sabihin, kailangan niyang mapatay ang Blue Fox sa isang matinding atake lang. Kumaripas ng takbo si Lai Jun patungo sa boss. Pagkatapos ay tumalon siya ng mataas para iwasan ang kasunod na atake ng Blue Fox at sinubukang tamaan ito. Pero biglang naglaho ang sora. Hindi man lang namalayan ni Lai Jun kung saan ito napunta, hanggang sa maramdaman niya ang isang nakamamatay na presensya sa likuran niya. Ikinrus ni Lai Jun ang kaniyang mga kamay para sanggahin ang atake ng boss, kahit papaano, pero biglang nag-utos ang kaniyang guro. Inutusan siya ng kaniyang guro na gamitin agad ang Heavenly King Step, sinunod naman ni Lai Jun ang payo ng kaniyang guro. Mabilis niyang nilusutan ang Blue Fox at hinablot ang buntot nito, saka siya tumalon palayo at lumipad sa ere. Habang iniipon ang kaniyang lakas para sa huling atake, tinanong ni Lai Jun ang Blue Fox kung sa tingin ba nito ay mamamatay siya rito. Agad na nagkaroon ng malakas na pagsabog ng magsalpukan si Lai Jun at ang boss na Blue Fox. Matapos ang atake, tumilapon si Lai Jun at naligo siya sa sarili niyang dugo. Napangisi si Lai Jun at sinabi sa sarili na sa susunod, baka hindi na siya mabuhay pagkatapos ng ganitong klaseng bakbakan. Nag-abiso ang system kay Lai Jun na natalo na niya ang boss. Dahil sa galing niya, makakatanggap siya ng mga gantimpala. Makakatanggap siya ng 500,000 martial arts 3 points, at karagdagang 250,000 para sa pangangaso. Bilang premyo pa, nakakuha rin si Lai Jun ng isang B-grade na Magic Stone at isang A-grade na Vampire Spell. Napatawa ang guro at sinabing magaganda ang mga nakuha niyang reward. Ang A-class na Vampire Spell ay nagbibigay daan para makahigop ng buhay. Ang aklat na ito ang pinakamabilis na paraan para mapalakas ang kakayahan ni Lai Jun. Lumapit naman si Lai Jun sa kanyang master. Tinanong ng master kung ano ang gusto niyang itanong. Pero sa kasamaang palad para sa master, itinanong ni Lai Jun kung saan ba ito biglang nawala. Dahil doon, awkward na lumingon pabalik ang matandang guro. Sinabi ni Lai Jun na kanina pa siya tumatawag sa kanyang guro. Akala raw niya ay iniwan na siya nito dahil iniisip nitong wala siyang silbi. Napaubo na lang ang matandang guro. Sinabi niyang hinding-hindi niya iiwan ang kaniyang disipulo at hindi naman talaga siya lumayo. Hindi siya umalis dahil sa tingin niya ay walang silbi si Lai Jun. Baliktad pa nga ang totoo. Napatingin naman si Lai Jun sa kanyang kamay. Ito ang kamay na pumatay sa halimaw, at ginawa niya iyon sa isang saksak lang. Nagbigay naman ng payo ang matandang guro. Pinayuhan siya ng matandang guro na matutunan agad ang vampire spell para mas mabilis pang lumakas ang kaniyang mga kakayahan. Nagtanong si Lai Jun kung totoo ba iyon, at nagtaka naman ang guro kung sa tingin ba ng bata ay isa siyang sinungaling. Inamin ni Lai Jun na hindi naman iyon ang iniisip niya. Kasabay niyon, binuksan niya ang vampire skill book at natutunan ang spell. Sinabi ng guro na ayos lang iyon, at may isa na lang bagay na kailangang gawin. Itinusok niya ang isang pamaypay sa dibdib ni Lai Jun. Inutusan niya itong sipsipin ang lakas ng lahat ng mga halimaw sa level na iyon. Maya-maya lang, sa loob ng kanyang silid. Habang nagbibihis, tinawag ni Lai Jun ang system at binuksan ang kanyang stats. Nagbago na ang title niya. Mula sa pagiging loser, naging huling disipulo ng master na ang title niya, at konti na lang, aabot na rin siya sa C-rank. Mayroon na siyang 3 skills. Habang tinitingnan ito, biglang naluha si Lai Jun. Luha ito ng labis na katuwaan. Nagtanong ang matandang master, anong nangyari sa kanya? Sumagot naman si Lai Jun na wala lang iyon. Nagmamadali ang mga estudyante para hindi mahuli sa klase, pero si Lai Jun, chill lang na naglalakad sa likuran nila. Tinanong ng matandang master ang kanyang disipulo kung bakit ang bagal nitong maglakad. Hindi ba siya mahuhuli sa klase? Tanong ni Lai Jun, ano namang pakialam niya? Tutal, huli na rin naman ako. Nang marinig ito, napasigaw ang guro. Ang lakas ng loob niyang umasta ng ganyan. Dapat ay uhaw siya sa kaalaman. Ngumiti lang si Lai Jun, dahil para sa kanya, sapat na ang iisang guro. Sapat na ang magkaroon ng isang mabuting guro sa buhay. Medyo nahiya si Lai Jun sa kung gaano kadaling pakiusapan ang kanyang guro. Biglang may sumigaw kay Lai Jun at tinanong kung papasok ba siya sa klase. Lumingon si Lai Jun at nakita si Lee Ki-hong. Si Lee Ki-hong at ang mga kasama nito ay nasa harap niya. Sinabi ni Lee Ki-hong kay Lai Jun na mukhang masyado itong masaya sa hindi malamang dahilan. Sinabihan ni Lee Jun si Ki-hong na wag nang sumubok pa at lumayas na lang sa harap niya. Nasaktan naman si Lee Ki-hong sa mga sinabi ni Jun.
Ilang buwan lang silang hindi nagkita. Pero lumalabas na sapat na pala ang panahong yon para makalimutan ni Jun kung paano rumespeto. Nagtaka si Lee Ki-hong kung saan kumuha ng lakas ng loob ang lalaking ito para maging ganito katapang. Tutal, magsisimula na ang kompetisyon bukas. Nagtanong ang matandang master kung anong klaseng kompetisyon yon, at nakalimutan ni Lai Jun na hindi pa pala alam ng kanyang guro ang tungkol dito. Kaya ipinaliwanag niya rito na isa itong kompetisyon na inorganisa ng paaralan para sa mga baguhan. Sa mga kompetisyong ito, binibigyan ng ranggo ang mga baguhan, habang ang mga nasa mababang ranggo naman ang unang sasabak. Habang kinakausap ni Lai Jun ang sarili niya, tinanong ni Lee Ki-hong kung anong ibinubulong nito at kung wala ba itong alam sa tamang asal. Nagtanong si Lai Jun kung anong asal ba ang sinasabi nito. Tutal, si Ki-hong naman ang nagsabing siya ang unang mananakit. Halatang hindi natuwa si Lee Ki-hong sa sinabi ni Lee Jun, kaya naman pinagtawanan siya ng kanyang mga kasama. Habang nakakuyom ang mga kamao, nagtanong si Ki-hong, ang lakas ng loob ng basurang to. Agad siyang sumigaw na papatayin niya si Jun. Agad siyang sumugod, pero nagawang iwasan ni Lai Jun ang kanyang pagsunggab. Namangha si Lee Ki-hong sa bilis ng pag-iwas nito. Nagsimula siyang umatake sa lahat ng direksyon para lang tamaan si Jun. Pero sadyang napakadulas ng pesteng daga na to at nagagawa pang umiwas. Ang mas malala pa, nagagawa pa siyang tawanan ng pesteng dagang yon. Habang napapahiya si Lee Ki-hong, nakatanggap naman ng quest si Lee Jun. Ang side quest ay ang bigyan ng matinding leksyon si Lee Ki-hong. At isa itong quest na walang kahirap-hirap para sa kanya. Umaasa ang guro na makitang turuan ni Lai Jun ng leksyon si Lee Ki-hong, na isang disipulo ng Hong Fu clan. Para makumpleto ang quest, kailangang talunin si Ki-hong ng walang kahirap-hirap. Bilang gantimpala, makakatanggap si Lai Jun ng 100,000 points. Habang sinusubukan ni Lee Ki-hong na tamaan si Jun, nagpasalamat siya sa kanyang isip sa kanyang guro dahil sa pagbibigay ng ganitong klaseng quest. Noong una, balak lang ni Lai Jun na tapusin si Lee Ki-hong sa mismong kompetisyon, pero dahil humantong na ito sa ganito. Pinatid ni Lai Jun si Lee Ki-hong. Nadapa si Ki-hong at bumagsak sa lupa, pagkatapos ay tumingala siya at nakita si Jun sa harap niya. Nakangising sinabi ni Lai Jun na isang malaking biro lang si Ki-hong. Nagnitngit sa galit si Ki-hong dahil pinapahiya siya ni Lai Jun. Matapos mawala sa sarili sa galit, tumayo siya at balak durugin si Lai Jun sa pamamagitan ng isang suntok. Pero ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat ng naroon. Dahil nagawa ni Lee Jun na pigilan ang kamao ni Lee Ki-hong. Pinigilan niya ito gamit lang ang kanyang palad. Sinubukan ni Lee Ki-hong na intindihin ang nangyayari at kung bakit hindi siya makagalaw. Nagtanong si Ki-hong kung anong ginagawa ni Lai Jun at inutusan itong bitawan siya. Pumayag naman si Lai Jun at inalis ang kanyang palad. Pero kahit naalis na, hindi pa rin nawawala ang kirot sa braso ni Ki-hong. Noong maigalaw na niyang muli ang kanyang kamay, sumigaw sa sakit si Ki-hong at napaluhod. Nilapitan ni Lai Jun si Ki-hong at sinabing alam niya ang balak nitong gawin. Nagtanong si Lai Jun kung inutusan ba siya ng mga kamag-anak niya na gawin yon. Pagkatapos ay sinipa ni Lai Jun si Ki-hong. Sinabi niya rito na hindi na siya mapapahiya nito tulad ng dati. Sa lahat ng ginawa niya, matitikman niya ang ganti nito ng lubos. Sa takot sa kung ano ang gagawin ni Lai Jun, nagtanong si Ki-hong kung ano ang balak nito at kung totoong gagawin niya ba talaga yon. Umagos ang luha sa mga mata ni Lee Ki-hong at nagmakaawa siya kay Lee Jun na wag itong ituloy, pero sa halip na awa, matinding sakit lang ang naramdaman niya. Pagkalipas ng ilang sandali sa paaralan, natuwa si Lai Jun na nakuha at natapos niya ang quest na ito. At bilang bonus, nadagdagan din siya ng 100,000 martial arts 3 points. Nang marinig ang nasisiyahang tawa ni Lai Jun, tinanong siya kung tumatawa ba siya ngayon. Tumikhim si Lai Jun at sumagot na hindi naman siya tumatawa. Tanging ang guro lang na pinakamalapit sa kanya ang nakapansin na tumatawa si Lai Jun na parang isang kontrabida. Pabulong na sumagot si Lee Jun na hindi naman ganoon yon. Tinanong si Lee Jun kung alam ba niya ang ginawa niya. Winasak niya ang chi tank ng ibang tao, at hindi lang yon basta ordinaryong disipulo kundi galing sa isang kilalang awakened family. Sumagot si Lee Jun na kumilos lang siya ayon sa batas ng paaralan sa sandaling yon. Pero hindi ito matanggap ng nag-aakusa sa kanya. Nagtanong ito kung saang parte ng batas nakasulat ang ganoong bagay. Sinagot ito ni Lai Jun na nasa Article 1, Part 4 ito. Kapag ang isang estudyante ay nanganib ang buhay dahil sa isang umaatake, may karapatan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Matapos suriin ang Article 1, Part 1, Part 4, namula sa galit ang mukha ng prosecutor dahil sa buwisit na to. Pagkatapos ay humarap siya sa chairman, pero itinaas ng chairman ang kanyang kamay para patigilin siya at sumang-ayon na isa itong pagtatanggol sa sarili. Pero kahit na, ano ang balak gawin ni Lai Jun sa sitwasyon niya ngayon? Ang disipulong si Ki-hong ay kabilang sa isang makapangyarihang awakened family. At sa tingin niya, hinding-hindi nila hahayaan na maging ganoon kadali ang lahat. Ang taong ito na si Han Min-son, ang chairman ng Mura Military School at siya ring tagapagmana ng pamilyang Ji, kung saan itinuturo ang martial arts ng Zuga clan. Ramdam ni Lee Jun ang nakakatakot na aura ni Han Min-son.
Sa isip niya, naramdaman niya ito dahil rank A si Han Minson, at kung wala ang Divine Origin Art, malamang ay nahimatay na siya kanina pa. Sinabi ni Lee Jun sa chairman na sa tingin niya ay hindi nila ito problema. Ipinahiwatig din niya na baka nakakalimutan ng chairman na galing din siya sa isang awakened family at siya pa nga ang direktang tagapagmana ng pinuno. Kaya naman, ang mga ganitong usapin ay dapat na pagdesisyonan na lamang ng kani-kanilang mga pamilya sa sarili nilang paraan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, narinig ni Lee Jun ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid niya. Gulat na gulat naman si Han Minson kay Lee Jun. Dahil bukod sa Dragon Sword, wala pang nakakayanan ang kanyang aura ng ganoon kadali, lalo na't nabalitaan niya dati na si Lee Jun ay isa lamang failed scum o walang kwentang anak ng mga awakened family. Sa huli, natapos ang hearing pabor kay Lee Jun. Ang mga nakakita sa laban nina Lee Jun at Lee Ki-hong ay nagsimula ng magtsismisan tungkol sa kung gaano talaga kalakas ang binata. Bumaling naman ang isa sa mga guro kay Mr. Kim Dae-hyun at ipinaalala rito na tapos na ang hearing, sabay tanong kung aalis na ba ito. Sumagot si Mr. Kim Dae-hyun na marami pa siyang kailangang asikasuhin doon. Nagulat ang guro sa sagot niya, kaya naman nag-good luck na lang ito bago umalis. Pagkasara ng pinto, biglang pinagsusuntok ni Dae-hyun ang lamesa sa sobrang galit. Sa hearing na ito, plano sana nilang idiin at pabagsakin si Lee Jun kapalit ng pag-aalaga sa mga estudyante ng mga awakened family. Nakatanggap na siya ng pera, mga regalo, pati na rin ng mga training at techniques, pero isang hamak na itinakwil lang pala mula sa mga pamilyang iyon ang biglang sisira sa lahat ng plano niya. At kung magpapatuloy pa ang ganito, hindi lang niya mawawala ang suporta ng mga awakened family, baka baliktarin at kalabanin pa siya ng mga ito. Kahit anong mangyari, kailangan niyang dispatchahin si Lee Jun. Habang naglalakad sa paaralan pagkatapos ng hearing, naririnig ni Lee Jun ang usap-usapan ng lahat. Pinag-uusapan nila kung paano niya tinalo ang mapang-aping si Lee Ki-hong. Walang makaintindi kung paano nagawa ng isang mahinang tulad niya ang ganoong bagay. Sabi ni Lee Jun sa kanyang sarili, kung nabigo ang hearing na iyon, siguradong magiging malaking problema ito. Pero buti na lang at nanalo siya. Dahil sa Divine Origin Art, nagawa niyang manindigan at hindi matumba. Nang marinig ito, mayabang na sinabi ng master sa kanyang disipulo na natural lang ang nangyari. Dahil noon, naranasan na rin niya ang ganoong sitwasyon. Noong panahong iyon, ang mga pinuno ng siyam na dakilang sekta ang mismong humuhusga sa kanya. Habang nagmamayabang ang kanyang master, iniisip naman ni Lee Jun ang katotohanan na si Kim Dae-hyun ang siguradong nagpatawag ng hearing na iyon. Si Kim Dae-hyun, ang kanilang class teacher, ay dikit na dikit sa mga pinuno ng mga awakened family, at malamang ay matapos ang nangyari kay Lee Ki-hong, nanganganib na maputol ang kanilang ugnayan. Maya-maya pa ay may narinig si Lee Jun na pamilyar na boses. Sinabi ni Kim Dae-hyun na siya nga iyon at humihingi siya ng paumanhin sa nangyari kay Lee Ki-hong. Ipinaliwanag niya na ipinilit niya ang pagkakaroon ng hearing, pero sayang dahil nauwi lang ito sa wala. Lalo pang natakot si Dae-hyun sa narinig niya, kaya naitanong niya kung bakit bigla nilang puputulin ang pondo. Sabi niya, hindi ito dapat mangyari. Nagsimula ng magmakaawa si Kim Dae-hyun para sa isa pang pagkakataon at nangakong aayusin ang lahat sa paparating na interclass competition. Sa narinig niya, napagtanto ni Lee Jun na nagpasya ang paaralan na magkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga klase imbes na isang pangkalahatang kompetisyon lang. May pagka-awkward namang nagtanong ang matandang master kay Lee Jun kung bakit galit na galit sa kanya ang sarili niyang pamilya. Imposible naman daw na dahil lang iyon sa mga namanang kakayahan. Sumagot si Lee Jun na sadyang malas lang talaga siya. Galit na galit sa kanya ang tita niya dahil hindi nito matanggap na sobrang mahal ng tatay niya ang kanyang nanay. Nagulat ang master nang marinig ito dahil talagang kakaiba ang sitwasyong ito. Kung si Lee Jun ay anak ng babaeng mahal ng kanyang ama, bakit hindi mahal ng ama ang sarili niyang anak? Sagot ni Lee Jun, mas mahal ng tatay niya ang pamilya nito kaysa sa kanyang ina. Para sa kapakanan ng pamilya, handa nitong ibenta pati ang sariling kaluluwa. Sumang-ayon naman ang master. Talagang hindi naging mapalad si Lee Jun, kaya naman biniro siya ng binata na hindi naman nakakatulong sa pakiramdam ang mga sinasabi nito ngayon. Pero sa kahit anong aspeto, matagal na siyang sanay sa ganitong klase ng buhay. Noon man o ngayon, gagawin ng mga kamag-anak niya ang lahat para hilahin siya pababa. Pero ang hindi nila alam, hindi na siya ang dating Lee Jun na kilala nila. Sa tindi ng galit sa kanyang mga kamag-anak, napahawak ng mahigpit si Lee Jun sa isang garapon. Pagkatapos noon, ibinalibag niya ito sa sahig at umalis na. Sigurado siyang hindi na siya muling magigiba pa ng kanyang pamilya. Kinabukasan, sa gymnasium ng paaralan, araw na ng kompetisyon. Maraming estudyante ang nagbubulungan habang dumadaan si Lee Jun. Ang estudyanteng nagpabagsak kay Lee Ki-hong ay narito lang sa malapit, gustong malaman ng lahat kung gaano ba talaga siya kalakas. Nagtataka sila kung paano ang isang hamak na rank D ay biglang nagbago ng ganoon kabilis. Habang nakatakip ang pamaypay sa mukha, nagtanong ang matandang master. Kaninong disipulo ba itong maingay na disipulo na ito, na pinagkakaguluhan ng lahat? Sagot naman ni Lee Jun, siya ang disipulo ng master.